dahil nga hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, kahit gustuhin man natin tumaas yung sahod natin o ma-promote sa ating pinagtatrabahuan pero hindi tayo qualified, or gusto man tayong i-promote ng ating mga supervisor pero sa rules and regulations ng mga company ay hindi tayo qualified dun sa posisyon na i-promote sa atin. Baka saludo ako sa mga ganong kumpanya na hindi tumitingin kung ano yung mga pinag-aralan nila. No? Hirap din na magkaroon ng regular na trabaho yung mga empleyado dahil nga hindi qualified or marami ng mga regular na mga empleyado dun sa kumpanyang yon, kaya hindi sila ina-allowed. Kung sino pa yung mababa ang posisyon, no, sa mga kumpanya, sila pa yung pagod na pagod. Kung ikaw naman nasa mga matataas na posisyon, sana tulungan na rin na lang natin yung mga nasa mga babang level kung paano mapapagaan, kung paano mapapadali yung mga kanilang trabaho. Malaking tulong na rin, no, sa mga empleyado, posible pang tumagal sa kanilang kumpanya. Entrepreneurship is the key. Kung isa ka sa hindi nakapagtapos ng pag-aaral at gusto mong umasenso at magkaroon ng magandang kinabukasan ang iyong buhay at ang iyong pamilya, para sa akin, entrepreneurship o ang pagtatayo ng negosyo ang makakatulong sa lahat ng mga pangarap natin, sa ating pamilya at sa lahat ng mga taong gusto nating tulungan. Ayos? Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Marqueo Mesa, na dating empleyado na ngayon isang entrepreneur na nagbabahagi ng mga experience sa aking buhay bilang isang negosyante. Paano ko nga ba nasabi na ang entrepreneurship o ang pagtatayo ng mga negosyo ang solusyon para umangat ang ating mga buhay? Kwentuhan mo na kita. Isa rin akong empleyado rin, no, na tulad mo, na naghahangad na magkaroon ng magandang buhay sa aking pamilya at sa aking mga gustong matulungan. Kahit matagal na ako, no, sa lahat ng mga in-applyan ko o tumagal ako sa lahat ng empleyado, ay hindi pa rin talaga sapat lahat ng mga kinikita ko, no, bilang isang empleyado. Kahit na gaano ako maghirap, kahit hindi ako umabsent sa aking pinagtatrabuhan, kahit 8 hours o 12 hours ako magtrabaho na bilang isang employee, hindi pa rin talaga sapat na kaya kong mabigyan na magandang oportunidad yung aking pamilya at yung mga taong gusto kong matulungan. No? Kasi kung sa akin pa lang talaga, kinukulang na yung kinikita ko na bilang isang empleyado, what if pa kaya pag nagkaroon ako ng pamilya nung mga panahon na yon? Kahit na anong gawin ko, no? Kahit mag-apply pa ako sa mga matataas na sahod, ay mahirap pa rin talagang pumasok or mag-apply sa mga ganong posisyon, lalo na kung hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Lalo dito sa Pilipinas, sobrang taas ng standard na mga kinukuha nila o ina-hire nila mga empleyado. Kaya yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi talaga kayang umasenso or umangat sa buhay kung mananatili tayo sa pagiging isang empleyado. Merong mga naging matagumpay, no, kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Napaka-blessed na mga ganong tao, no, pero halos talaga ang karamihan, no, kapag hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay hindi talaga o hirap talagang umasenso o umahon yung kanilang buhay. Ito yung mga dahilan kung bakit ko nasabi na mahirap talaga natin maiabot yung mga pangarap natin, lalo na yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral kung isa tayong empleyado. Una, dahil nga hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, kahit gustuhin man natin tumaas yung sahod natin o ma-promote sa ating pinagtatrabahuan pero hindi tayo qualified. Kahit na magaling yung performance natin, kahit anong husay na gawin natin sa ating pinagtatrabahuan or gusto man tayong i-promote ng ating mga supervisor pero sa rules and regulations ng mga company ay hindi tayo qualified dun sa posisyon na i-promote sa atin dahil nga hindi tayo nakapagtapos. Isa yun sa dahilan kung bakit hirap talagang pataasin yung income, no, or mag-upgrade yung mga empleyado para mag-increase yung kanilang mga income. Merong mga kumpanya ina-allowed, no? Napakasaludo ako sa mga ganong kumpanya na hindi tumitingin kung ano yung mga pinag-aralan nila, no? Napakasalute no? Yun ang kagandahan kung isa kang magiting at mahusay kang nag-hire ng empleyado at o nagmamanage ng mga kumpanya. Kung natingin kayo sa mga performance at kung gaano kagaling at kaseryoso at pagkakatiwalaan yung mga empleyado, no? Yun yung mga karapat-dapat dun sa mga posisyon na kailangan ng isang mga kumpanya. Pangalawa, dahil nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hirap din na magkaroon ng regular na trabaho yung mga empleyado. Dahil nga hindi qualified or marami ng mga regular na mga empleyado dun sa kumpanyang yon, kaya hindi sila ina-allowed or
ma-regular sa kumpanyang yon. Yung iba, merong mga iniiwasan yung mga kumpanya kung bakit hindi rin sila nagre-regular basta-basta ng mga empleyado. Namimili rin sila kung ano yung mga, kung sino lang din yung mga karapat-dapat na kailangang irregular. Or minsan naman, meron din mga kumpanya talaga na hindi talaga lahat ng mga ina-hire nilang empleyado ay walang opportunity na ma-regular bilang isang empleyado. Halos karamihan ng mga kumpanya ay hirap din mga magkaroon ng regular na trabaho yung mga empleyado, lalo na kung hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. No? Kasi meron ang qualification bago ka ma-regular or palakasan bago tayo irregular or tumagal dito sa ating pinagtatrabahuan. No? Kahit anong galing pa rin natin, hanggat hindi pa rin tayo o pasado o hindi tayo gusto ng mga taong gustong irregular, gustong makasama yung kanilang mga kapwa empleyado, ay hindi pa rin talaga mariregular sa ating mga trabaho. No? Kapag may mga ganong tao na sarili lang nila yung iniintindi at hindi tumitingin dun sa performance ng mga kapwa nila empleyado. Pangatlo, dahil nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, no? Kung sino pa yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kung sino pa yung mababa ang posisyon, no? Sa mga kumpanya, sila pa yung pagod na pagod. Yun lang yung napansin ko, no? Sa mga past experience ko bilang isang empleyado, kung bakit nga ba yung mga hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral or mababang mga posisyon, yung mga pagod at hirap na gawin yung trabaho. Although isa naman silang team o isang grupo para mapaayos o mapatakbo ng maayos yung kumpanya, ay yung mga nasa mababang posisyon, yung mga naghihirap at nagbibigay ng malaking ambag dito sa kumpanya. No? Hindi ko naman niya lahat ng kumpanya ay gano'n or yung mga nasa posisyon. Meron din talaga akong mga na-experience, no, sa aking mga empleyado na dapat nilang trabaho ay pinapasa nila dun sa mga mababang posisyon o yung mga hinahandi nilang tao. No? Kaya dun din sa sitwasyon na yon ay hirap din talaga na tumagal or hindi sineseryoso ng mga empleyado yung kanilang trabaho dahil sa mga ganong senaryo na naranasan nila sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Although hindi to alam ng mga boss or mga may-ari ng kumpanya na may mga ganitong kalakaran sa kanilang kumpanya. No? Sana magawa ng solusyon yung mga ganitong mga pagkakataon na equal yung mga pinagtatrabahuhan natin, no? Kung sino man yung mga nakaposisyon dito sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan ng mga kapwa nating empleyado, no? Kung ikaw naman nasa mga matataas na posisyon, no? Sana tulungan na rin na lang natin yung mga nasa mababang level kung paano mapapagaan. Bigyan natin ng mga diskarte kung paano mapapadali yung mga kanilang trabaho. Although hindi tayo madalas kumikilos, malaking tulong na rin, no, sa mga empleyado na sa mga bagong position or yung mga inahandle natin mga tao na makakatulong sa kanila na posible pang tumagal sa kanilang kumpanya dahil sa maayos na pagmamanage at pakikisama sa kanilang mga kapwa empleyado. Yun lang yung mga sa tingin ko na dahilan kung bakit sumusuko o nawawala ng pag-asa yung mga kapwa nating mga empleyado, no? Lahat ng mga workers natin na matupad yung kanilang mga pangarap dahil sa mga ganitong mga kalakaran sa mga kumpanya. Ang isang solusyon na nakikita ko dyan ay pwede nating maayos yung sistema ng pamamalakad ng ating kumpanya or makahanap ang mga empleyado ng maayos na kumpanya na kayang i-handle sila magkaroon ng tamang posisyon at pasahod depende sa kanilang mga kung gaano sila kaseryoso, pagkakatiwalaan at kagaling doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Pangalawa, ang isa pang solusyon kung gusto mong maging isang negosyante. Yan yung mga bagay na sa tingin ko na magiging solusyon para talagang magiging isang asensado yung mga pamumuhay natin, no? Tsaka matupad yung lahat ng mga pangarap natin. Yung dalawang yan. Magkaroon ng maayos na kumpanyang pinagtatrabahuan. Pangalawa, magkaroon ng successful na negosyo. Lahat ng mga opinion ay talagang mga na-experience ko at mga natuklasan ko, no, sa mga kapwa empleyado kung paano nila mga kinuwento yung mga karanasan nila, no, bilang isang empleyado at yung mga pangyayari, no, sa kanilang kumpanyang dati nilang mga pinagtatrabahuan. Kaya yung karamihan talaga sa kanila na nagbabakasakali, no, na swertihin sa pagiging isang negosyante o maging successful bilang isang negosyante para matupad yung mga pangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan yung kanilang pamilya. Yun yung mga
para sa akin, no, na pwedeng gawing solusyon para magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga taong gustong magkaroon ng magandang buhay sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pamilya hanggang sa susunod na henerasyon, no? Basta hanapin mo lang kung saan yung mga bagay o mga tamang tatahakin natin na landas para matupad lahat yung mga pangarap natin bilang isang empleyado or bilang isang negosyo. Dalawang yan ay pwede naman maging isa kang successful. Pero depende pa rin kung saan talaga tinadhana o dadaling ka ng tadhana na ipinagkaloob din sa'yo. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon na maging successful bilang isang empleyado. Hindi naman din lahat pinagkakaloob na maging successful sa pagiging isang negosyante. Sana maraming kayong napulot na kaalaman at may mga natutunan dito sa aking content na inilabas. Kung may mga katanungan ka nga pala, no, o mag-share ng mga experience mo, no, bilang isang negosyante, pwede kang sumali sa aming Facebook group or sa aming community na Galawang Entrepreneur. Dito sa loob ng aking community na ginawa, pwede tayong mag-share, no, mag-iwan ng mga messages at mga experience or mag-share ng mga knowledge, no, bilang isang entrepreneur, bilang isang negosyante, mga pagbigay ng inspirasyon din, no, sa ating mga kapwa empleyado or kapwang mga negosyante kung paano nga ba magpatakbo ng mga mahuhusay na mga negosyante dito sa ating bansa. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa aking YouTube account na Marqueo Mesa, please pa-subscribe na lang din at click na lang ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga content. Pa-follow na lang din ang aking Facebook page na Marqueo Mesa. Pa-follow na lang din ang aking TikTok account na Marqueo Mesa din. No? Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ayos, ingat, and God bless on your next journey. Alright, let's go!